Pagkatapos manalo sa karera, lumapit siya sa 14 years old na batang babae na nakamaskot. Inabutan siya ng regalo ng bata, ngunit hinampas niya ang regalo. Tapos tinulak pa, walang paliwanag, walang sorry. Pero hindi ito ang unang beses na may ganitong ginawa si Mahadin Mekesi Menabad, 2 taon bago nito. Sa parehong event, tinulak niya rin ang ibang mascot pagkatapos manalo. At makalipas pa ang 1 taon, nang sinubukang i-console siya ng kapwa French athlete na si Mehdi Bala matapos siyang mag-11th place, umabot sa pisikalan ang lahat. All-out brawl. Sa totoo lang, nakakahiya ang inaasal ng atletang ito. Si Mahadin ang fastest steeplechase runner ng France. Noong 2013, siya pa nga ang nag-set ng European record sa 3,000 meters steeplechase. 1 taon matapos siyang atakihin ng batang mascot. Pero dahil sa arogante at bastos ang kanyang ugali at sa lahat ng ginawa niya off-track, marami ang na-turn off sa kanya. Kaya pagdating ng 2014 European Championships sa Zurich, maraming nanunood na umaasang matatalo siya. Pero habang tumatakbo ang race, dominante pa rin si Mahadin. Sa final stretch, siya pa rin ang nangunguna. Hinubad niya ang jersey niya, sinubo sa bibig, at hinipe ang crowd na palakpakan siya. Pero yung mga tao na alam ang past niya, disgusted habang pinapanood siyang mag-first place ulit. At yung mga mascot takot na sa kanya, nagtakbuhan palayo mula kay Mahadin, habang siya tumatawa pa habang lumilingon sa mga kalaban. Pero bandang hapon, may nangyaring hindi siya inaasahan. May report na nakita daw si Mahadin na umiiyak pagkatapos ng race. Alam mo ba kung bakit? Kasi may rule sa athletics na halatang nakalimutan niya. At gaya nga ng sinabi ng commentator, yes, stupid ang ginawa ni Mahadin. Ang paghuhubad ay grounds for disqualification. And because of his arrogance, siya ay na-disqualify. At yung gold medal na pinaghirapan niya, napunta sa kapwa niyang French teammate. Ngunit maraming nagsasabi, bakit sa simpleng paghuhubad ay na-disqualify siya? Ngunit hindi sa pananakit niya sa mga batang nakamaskot at sa pisikalan sa kapwa-atleta. Either way, obviously, karma na ang gumalaw sa kapalaran niya. Ang lesson learned dito, be humble, be respectful. Dahil kahit gaano ka kagaling, kung basura ang ugali mo, babalikan ka ng karma.